Hi guys, this is Laking Davao and once again welcome back to my channel guys. Ayan. Hello guys, magandang araw sa inyo lahat no. At kumusta po tayo? Sana ay nasa mga mabuti tayong mga kalagayan guys. Ayan. Guys, nandito tayo ngayon along Maa Road at pinuntahan natin itong isang development dito nangyayari dito guys. Ito ay ang Legacy Leisures no. Ayan. Ito na. Ayan. So, little quick preview lang naman to guys no and update. Okay, so again no, ito i-review tayo saglit itong about Legacy Leisures. Itong Legacy Leisures guys, it has a 4 towers no with 15 stories each. Ayan, ito no. So, kung natatandaan nyo guys sa aking mga dating vlogs no, ang dating in-upload, we went here no, I think 4 months ago. And itong develop na ito guys, itong building mismo na nakikita natin, actually this is the Tower 2 no, Tower 2 out of 4 towers no. Ito yung Tower 2. So ito siya guys, they are working on the 5th level no. Ayan, yung may pintura na parang primer ba yan na puti, yan, dyan sila nagtatrabaho noon that time no. Ngayon they are already on the 11th level guys no. Ayan, so 4 more to go no, and this will be topping off already. Ayan. And dito sa tabi ng Tower 2 guys, ito yung yan no, ito nakikita nyo, ito yung kanyang parang pinaka clubhouse guys no. Ayan, kasi ito pinagitnaan to ng Tower 2 at saka Tower 3 no. Actually yung Tower 3 is already taking shape no. Ayan, meron na no, siguro on the following months meron na yan no. They are already on the 2nd level, working on the 2nd, ayan no, sa mga 2nd. Ngayon kasi parang nasa ground level talaga sila guys no. So yun, yan, naka na rin yung mga poste, naka ready na, so magbubuhos-buhos na yan sila. And then the Tower 4 is over sa pinakadulo na nito no. Pag ganon yung kanyang posisyon no, parang letter L siya. Ayan guys no. So ito parang ano din to guys no, parang may guardhouse dito tsaka entrance and exit. I think isa din to sa mga parang main entrance dito siguro ang pasok para dito sa mga condos na ito. Ayan. So si Tower 1 naman guys, ang magiging position ni Tower 1 ay yung doon na area no. Sa Tower 1 guys, actually wala pa halos wala pa, hindi katulad dito sa Tower 3 no, at sa Tower 4 meron ng civil wars na nangyayari no. Sa Tower 1 I think wala pa no, yung dito sa banda sa may portion sa may harap niya, kasi nga nandito yung kanilang showroom at yung opisina no. Pero sa may bandang likod niya guys, meron ka nang mapapansin at may naka-install na tower crane no. Ayan, so ngayon guys pupuntahan natin yan doon guys no. Doon tayo banda sa may harap mismo ng opisina nila para makita nyo kung saan itatayo yung Tower 1. Let's go guys. Ayan guys no. Ayan, dito tayo mismo sa harap ng kanilang pinaka showroom. Ayan, siya nga pala guys no. Ito ay, if ever, nakalimutan ko kasi kung na-mention ko sa inyo no, itong development dito guys, this is developed by our very own homegrown developer no, by Chris Ron Builders no. Ayan, again, so yan, ito yung kanilang office at yung parang pinaka showroom nila. So may mga awards na rin pala tong nakuha tong Legacy Leisures guys no. May makikita kayo dyan. Ayan. So ito guys, ayan, sinasabi ko sa inyo, ito yung magiging pwesto ni Tower 1 no, coming from yan yung pinaka-boundary nila kasi guys yung sa may convenience store. Ayan.
Ganun siya kalaki, no? Ayan. So yan, mapapansin nyo dyan guys, so yan, meron ng tower crane na nakatayo. Ayan, no? So I think maybe yung doon na portion, maybe they are working already on the ground floor. Dito lang na area ang wala pa, no? Dito lang ang wala pa. So I think guys, I think kaya yan wala pa guys, kasi at itong tower 2 ang inuna. Dahil ito nga ay isang mixed use building guys, no. So ang baba nito, yung parang pinaka ground level kasi nitong building nito will be mga business establishment. So I think if ever matapos to, itong legacy, itong showroom nila, dyan lilipat yan guys, no. And then they will i-demolish na nila tong area nito. Kaya yan yung dyan sila lilipat, no, after. And then ito, itatayo na nila tong tower 1, no? So ngayon guys, punta naman tayo doon sa may bandang tower 3 at yung tower 4. Okay, let's go guys. Ayan guys, no. Ayan. So andito tayo sa may bandang harap, no. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung nakatayo doon banda sa may likod that is already the parang clubhouse or the clubhouse talaga, no. So na in between siya nitong tower 2 at itong ginagawa na ngayon, on works na ngayon na tower 3. Ayan. So I think ito ay parang entrance, parang driveway, no. Magiging driveway papasok, no, sa mga ano, kasi ayan, makikita nyo kasi dito guys, yung sa second level, it's clearly parang car park yan, no, car park. Ayan, parking area. Ayan. So meron din siguro tong underground parking area, kaya din siguro isa yan sa tumagal itong project na ito guys, no. Alam ko yan ang naiisip nyo guys, no. Baka sinasabi nyo ngayon, ang nasa isip nyo, bakit ang tagal ng proyekto na ito? Yun nga guys, no, kasi dahil dito sa Davao City ngayon guys, nagtatagal sila sa pundasyon talaga guys, no. Yan ang parang una ang sinisecure ng mga developers at ng mga contractor, yung foundation ng every project na ginagawa nila dito. Dahil nga itong Davao City ay napapalibutan ng mga probinsya ng Davao din, no, ng Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, no. Ayan, no, malapit din yan dito sa Davao City guys, At dyan yung mga area na yan guys, nandyan lagi yung mga laging dinadalaw ng pagyanig ng lupa, no. At dyan yung banda, yung mga epicenter mismo. Ang Davao City naman, although awa ng Diyos at wala naman dito sa Davao City mismo yung mga epicenter na nangyayari, pero still we have the intensities na feel dito, no? So malakas-lakas din yan guys, no. So yun, so I think yan talaga, no, parang sinisecure nila yan guys, no? Sa every project, no, from mid-rise to especially sa mga high-rise. Ayan, high-rise building, no. Ayan. So at saka yan, paminsan nagtatagal talaga sila kasi sa ano, dahil sometimes dito napapansin nyo guys, parang uso yung mga underground car park, no. So ayun, no, dyan sila nagtatagal, no. Hindi katulad ng iba, gagawin lang yung foundation and then wala na, no, parang nakabaon na and then they will work on the ground level already. Ito kasi syempre gagawin pa, asikasuhin pa nila yung mga basement parking area, ayan, no? So level by level. Ayan. So syempre laging mag-uumpisa sa pinakababa. Ayan. Ayan. Importante din kasi yung guys, no, na kailangan pundasyon ang unang i-secure talaga, no. Ayan. Parang ano lang yan guys, parang pamilya ba, ika nga, di ba? Sa pamilya ang pinaka-importante, ang pundasyon ng pamilya ay matibay para ang pamilya hindi magkahiwa-hiwalay. Ayan. So the same goes as the mga project. Foundation is really the most important thing, especially sa mga buildings. Ayan. So guys, ayan ito na yung magiging pwesto ni Tower 3
at ni Tower 4. Alam ko guys, no, yan. Parang napakalapad talaga nitong project na ito guys. Alam niyo guys, oh, yan, no, yung sa dulo nitong project na ito. Actually, yan na yung ano eh. Sa harap na yan, yung kilalang exclusive village dyan guys, no. Dito. Yan. From there, hanggang doon sa may convenience store na yan. Ganyan kalapad yung buong project na ito, no. Siguro makikita around more or less 100 meters din yan guys, no. So napakalapad talaga guys, no. Parang isang 202 peak lane, no. Yan, higain mo yung 202 peak lane, ganun yung lapad nito guys. Ayan. Ayan. So yun lang naman guys, no. Nag-update lang tayo dito sa project na ito. Ayan. So again, they are sa Tower 2, no, na ginagawa nila. They are already on the 11th level, no. So yun. So I think ito talaga ang pinakauna, no, yung mga establishment dito sa baba. Yan, possible dito lilipat din yung showroom ng kanilang itong sa project na ito. Ayan. And then they will work on the Tower 1. Okay? Tapos si Tower 3, ito nga, it's taking shape already. Ayan, no. Sooner they will work already on the second level. Ayan. I think they are already preparing also for the tower, another ika-4th tower crane. Ayan. Ang dami ng tower crane na nakalagay kasi dito guys. Ayan. This Tower 2 has 2 tower cranes. Yung Tower 1, meron ng naka-install na rin na tower crane. And then this one for the Tower 3, they are already installing it. Ayan, nakikita nyo na yun dyan, banda sa may likod. Ayan. They are starting to install. So that's it guys, no? Yan lang yung ating update dito sa project na ito. Thank you so much guys, no? Please like and share, no? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan guys, please do so, subscribe na po kayo. And hitin na rin yung notification bell para ay ma-notify naman kayo every time I will upload a video tungkol sa mga development dito sa Metro Davao. Ayan. So guys, ayan, sa aking paalala sa inyo, no, mag-iingat tayo sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nakaantayan sa atin pagka hanggang tayo ay umuwi ng ating mga pamamahay. Okay? So that's it only guys, no? Once again, this is Laking Davao updating you the development happening here in Maa Road, no? Ito ay ang 4 towers, 15 stories each na Legacy Leisures, no? By the homegrown developer Crimson's Builders, no? Or the Chris Ron's Holiday Builders. Ayan. So ayan, thank you so much guys, and God bless us all, and adios.